So mga kababayan, si Miss Maharlika ay nag-vlog katatapos lang. Matutulog na dapat ako. Ito naman si Miss Maharlika, oo. Ah, may narinig akong sinabi ni Miss Maharlika na may matutuwa daw kapag binulgar ni Miss Maharlika ang mga double agents. May matutuwa daw siya na palangga niya. Hindi ko alam kung ako tinutukoy ni Miss Maharlika na matutuwa. Pero again, mga ate at kuya ha, sa laban na ito na ako'y dinudurog-durog ng mga ibang vloggers or kahit ng sino-sino pa kinukuyog ako, di ba, inaakusahan ako na peking Duterte. Peke, kung peke. Kasi nga raw, hindi ko raw binoto si Tatay Digong noong 2016. Ay, aminado naman ako, mga ate at kuya, I'm always true to you. Okay? Bibihira akong magkaroon ng white lies actually eh. Siguro naging defense mechanism ko yan being a transgender. Tama ba? Dahil nga po ang gender ko ay hindi totoong babae, parang naging ano ko yon, naging defense mechanism or maybe prinsipyo ko na okay, hindi ako totoong babae kasi tomboy nga ako, di ba? Pero totoo ako na kaibigan. Gano'n, totoo ako sa sarili ko, kung ano yung what you see is what you get with Maui. Parang gano'n. Dahil nga, right from the start, inaakusahan ako or gano'n ako dinedefine ng society natin as a fake woman, right? So, kumbaga, okay, hindi ako totoong babae, okay, pero totoo akong tao. Baka yun ang pinanggagalingan kung bakit I'm always transparent. Alam nyo, noon pa man, sina Kuya Archie Cruz Lozada, hello. I think Kuya Archie was one, taga Japan, was one of the people na nagsasabi sa akin na, di, may mga taga US din. Maui, stop mo yung ano, ano ba yan? TMI? Don't share too much information, sabi sa, kasi masyado nga raw akong transparent, na hindi naman kailangan. 'Di ba? Sabi you are sharing Maui too much information or TMI. Hindi dapat ganyan. Lalo ikaw vlogger ka. Baka mamaya nginangal-ngal mo na kung saan ka nakatira, right? Kung ano ang ginagawa mo, kung saan ka pupunta, magpreno ka ng konti for your safety. Parang ganon. So sabi ko, oo nga no. So, yeah, I wanted to be transparent, okay, gano'n. Lalo yung mga matatagal na nakakakilala sa akin, they know how honest I am in as much as I can. Kung dapat yung malaman ang mga bagay-bagay na dapat yung malaman from me, share ko yan. Not everything, of course, pero alam niyo yun, gano'n. Kaya lang, ayan nga, nagagamit din yan laban sa akin ang pagiging masyado kong honest, right? Oh, at inaakusahan nga ako ng mga double agents na nagkapera daw sa rally ng EDSA. Sinabi ko naman sa inyo kung magkano yung amount na ginastos ko dito sa laban na ito from my own pocket. Tanyo, hindi ko na nga dapat sin-share yun. Baka isa pa nga yan sa ipanggisa sa akin sa Quadcom. Paano ka nagkapera, Maui, ng lagpas kalahating milyon at ginastos mo sa EDSA? O, yun agad ang tanong sa akin, sigurado. Ako na nagsasabi sa inyo mga at kuya, papu papupuntahin ako ng Quadcom sa investigasyon nila about narco-vloggers. Alright? May nakarating sa akin. Hindi ko na lang muna ididetalye. Okay? Baka mapahamak yung taong nag-warn sa akin na gano'n. But isa ako sa ipapatawag ng Quadcom. Sabi ko, ba't ako ipapatawag? Di ko naman masyadong binibira ang Quadcom. Hindi naman sila ang topic ko. Ang advocacy ko ay EDSA, mga tat kuya. Di ba? Oh, EDSA. Umay na nga yung iba sa inyo eh. Kaka-EDSA ko, di ba? Umay na kayo. Ang mukhang bibig ko EDSA. Yun ang aking advocacy. I believe EDSA is the right place, right? For this battle. Sa gyera na ito, laban sa mga adik at sa mga magnanakaw, EDSA ang tamang lugar. Yan ang tinatalak-talak ko ever since na napasali ako dyan. Hindi ko masyadong binibira ang Quadcom. Pero ipapatawag nila ako. At ang mga ipapatawag, may risk na ipakulong or i-contempt or ikulong para lang mapaamin. Kasi ang target nila at ang gusto nila sigurong maging narrative
ay finance kami ng kung sino mang narco-politician. At inaakusahan nila ang mga Duterte as narco-politicians or ang negosyo ay droga. Naniniwala ba kayo na ang mga Duterte ang negosyo nila droga? Tapos ang binibigay sa mga vloggers na mga pro-Duterte or tagapagtanggol ng mga Duterte at bumibira sa Quadcom or sa mga politikong mga buwaya ay galing sa negosyong droga? Yan ang gusto nilang maging narrative. Pipilitin nilang i-twist ang tanong or ang sagot ng mga vloggers na a-attend para ma mag sumakto sa kanilang narrative na gustong mangyari na kami ay financed ng mga Duterte. Sa tingin niyo ba binabayaran ako ng mga Duterte? Sa tingin niyo ba tanga ang mga Duterte para magbayad ng vloggers? Para lang ipagtanggol sila? Kung kayang magbayad ng mga Duterte ng mga vloggers na magtatanggol sa kanila, yan bang mga nag-rally sa Japan ng mga kababayan nating OFW, binayaran din kaya yan ng mga Duterte? Mapepera ang mga kababayan natin sa Japan. Yung yung bagong nag-conduct ng kanilang no to Sara Duterte impeach parade, right? Yung peace parade ng mga kababayan natin sa Japan. Sino nagbalita nun? SMNI lang, tapos kaming mga vloggers. Hindi yun binalita ng mainstream. Hindi yun binalita ba ng ABS-CBN yon? Kasi they want to protect, yung mga kababayan natin sa Japan, di ba? They want to protect VP Sara, no to impeachment. Yun ang sigaw nila. Or kundinahin yung mga NPA. You think kaya ng mga Duterteng bayaran ang mga taga-Japan? Mapepera, daghan o kwarta ka ng mga dakog buli naton, dakog lubot naton nga mga kaigsuunan sa Japan. Oh, so yun. So, magtataka sila, di ba? Palalabasin na, saan ka kumuha ng perang ganyan? Paano mo na-afford na gumastos ng ganyan kalaki kung hindi ka nga kumita sa EDSA? Yada-yadang kwento-kwento, no? But I was advised again not to, na huwag birahin ang mga ang mga double agents na DDS supporters or DDS vloggers or Duterte supporters. Maybe nagsusulat lang, no? Hindi naman talaga nagla-live. Yung mga double agents, pwede kasing vloggers yan, pwede ring vloggers, nagsusulat, iba ang vlog sa vlog. Ang vlog ay video vlog or nagla-live na katulad ko. Ang mga nagsusulat lang, hindi naman nagpapakita sa camera or hindi mahilig mag-live, yun yung mga vloggers. Okay? Mga DDS personalities known na supporter ni Duterte, na nadikit sa mga Duterte or whatever, pwedeng politiko rin or what. Maraming double agents mga ate at kuya, hindi lang vloggers, hindi lang vloggers. May double agent na leader lang ng malaking grupo, mga ganun. Kunwari, may isang Duterte supporters group o kaya naman ay Inday Sara supporters group. Yung leaders nila or yung vice president nila, yun double agent. Meron ding double agent na politiko. Ang mga double agents hindi lang vloggers. Mismong dikit kay Pangulong Duterte, mismong sambang-samba kay Pangulong Duterte, kung hindi man dikit, pero vocal na maka-Duterte sila ay double agent. Kasi hindi rin nila mabira si Mangga. Okay? Hindi lang vloggers ang double agents. Baka akala nyo vloggers lang. Hindi. Even group leaders, even secretary ng kung sino mang grupo yan or what. 'Di ba? Mga himod puwet sa pamilyang Duterte, mga double agents. Ang daming peking DDS ngayon. Akala nyo lang porke nagsusulat laban sa mga buwaya, nagsusulat laban sa mga kongresista, 'di ba? Mga magagaling, mga matatalino.
Tapos sambang-samba kay VP Sara, laging nagsi-share ng mga posts ng papuri sa mga Duterte, nagpo-post sa mga pictures ng mag-ama or what, uma-attend sa mga events ng pamilyang Duterte or whatever. Akala nyo DDS ang mga yun or supporters ng mga Duterte, pero peke pala. Ang dami niyan. Sabi ko nga, baka hindi lang 8. Baka ang binibilang kong 8, vloggers pa lang. Iba pa yung bilang ng mga group leaders, iba pa yung bilang ng mga writers, iba pa yung bilang ng mga nasa media, pero kunwari Duterte supporters, iba pa yung bilang ng mga politiko na double agents, at iba pa rin yung bilang ng, bukod sa politiko, sino pa? Meron pa eh. Politikong double agent, vlogger na double agent, blogger or nagsusulat na double agent, group leaders or group members na double agent. May isa pa, may iba pang double agents. Ang dami nila. Pero hindi nila mabira si Mangga. Si Mangga ay kaaway. Mamaya pakinggan natin yung vlog ni Miss Maharlika. Siya na lang yung mag-elaborate and then mag-react tayo. Pero ang daming peking DDS. Bukod sa hindi nila kayang birahin si Mangga, hindi nila kayang may narinig pa ako. Yan, dami nakakarating sa akin. Sabi ko nga, hindi ko dapat i-reveal muna eh. Merong mga grupo sa Mindanao, Mindanao mismo nakarating sa akin. May mga grupo ng mga makaduterte sa Mindanao, pero campaign, tawag dyan, campaign volunteers ni Abalos. Ngunit, bakit? Bakit sila samba kay Abalos? Dahil action star? Dahil maraming, maraming campaign ads? Puging-pugi sila kay Abalos? Galing na galing sila sa performance ni Abalos? Yan yung isa sa mga signs ng pagiging double agent. Sambang-samba kay Abalos or sambang-samba kay Mangga. Yung mga tagapagtanggol ni Mangga, yung puring-puri si Mangga, hindi kayang banatan si Mangga. Tapos nung binanatan si Mangga, parang napilitan lang. Hindi, binabanatan ko naman si Mangga. Binabatikos ko nga siya tungkol dito sa... Hindi nga. Napilitan lang kayo mag-post laban kay Mangga para hindi kayo masyadong mabuking. But the fact remains na kayo ay mga salagubang. Mga insekto kayo sa puno ng mangga. Or peste. Ano bang tawag sa mga salagubang? Mga beetles. Ay, taray! Beetles. Taray! Sana all beetles. Di ba pag inuga mo yung mangga, may mga naglalaglagan na salagubang. Parang chiko, puno ng chiko. Salagin to! Money talk, sabi ni Ate Teresa. Oy. So yun na nakakalungkot. Ang daming double agents. Baka nga ang binibilang ko pa lang, vloggers pa lang eh. Iba pa yung mga writers. Iba pa yung mga nasa media. Iba pa yung mga volunteers or mga group members, group leaders, group officers, ang dami. Nalahukan kami ng mga double agents sa EDSA. But despite that, welcome namin sila because we want unity. But in the end, sinisiraan nila ang EDSA. Isa pa yan sa sign ng pagiging double agent. Hindi nila gusto ang EDSA. At gusto pa nila akong ipakulong. Tinatag pa nila sina Marbil, sina Torre. Itong Maui na to, si Dishon ang ginagawa. Wow! Diyan sa EDSA, nagdadasal kami. Hindi kami sumisigaw ng ibagsak, ibagsak, ibagsak yung lintek na adik ng iwi, ang bunganga. May dala-dala kaming malaking krus, may dala-dala kaming Mama Mary, si Mama Mary tinangay sa sobrang ganda.
ang ganda ng mukha ng aming Mama Mary. Nadala-dala namin sa EDSA. Nagandahan yata yung nag-uwi. Kung baka makapanood ka ng vlog ko, isoli mo naman si Mama Mary. My God. Kasi salamat Japan, ang sponsor po ha, nung okay tayo nyo, hindi ko na nga dapat sinasabi yan. Yung sponsor ng aming Our Lady of Fatima na statue at saka yung malaking cross na dala-dala namin sa EDSA, ang mahal nun ha, mabigat yun. I think ano yun eh, fiberglass or something. Or ano ba yan? Hindi fiberglass eh. Ivory? Ivory? Right? I think even yung Mama Mary namin made of ivory. Ang sponsor niyan, Japan. So thank you sa mga nasa Japan. Ayan. And alam ng mga nasa Japan, lalo na yung mga malalaking tao dyan, na sinend ko sa kanila yung resibo. Kasi 'di ba ang ipinupula sa akin ng mga DDS double agents ng mga tao ni Mangga or ng mga salagubang, ang pinupula nila sa akin, nagkapera daw ako ng magkano? 7.5 million? Kung ako'y milyonarya ngayon, hindi na ako uuwi ng Pilipinas nang pumunta ako ng Japan. Okay? Magma-migrate na ako. Oh, ang ako sa akin, kumita daw ako ng 7.5 million sa rallies. Paano ako kikita ng 7.5 million? Sige nga. Sa mga nagpadala sa amin, ha? Even sa akin, na mga OFW, mga nag-send sa GCash ko, nag-send sa akin ng remittance, ilan lang naman kayo. Sa tingin nyo ba umabot ng 7.5 million ang binigay nyo sa akin? At yung mga pera na pinadala nyo sa mga savings accounts, joint accounts ng mga grupo dyan sa EDSA, hindi ko yan nakikita. Even yung pinadala nyo sa akin, pinadiretso ko dun sa, after yung pinadala sa akin, pinadiretso ko sa joint account. May mga screenshots. Even yung mga messages nyo sa akin, Maui, this is for this group. Oh, nagpadala na ako sa joint account ng ganitong group. Okay po, thank you so much. Mawin yan po pala kayo. Na-receive na nila yan. Basta naka-receive kayo ng resibo. Pero isi-send ko pa rin. Galing pala po sa inyo. Diretso yan lahat doon at minomonitor ni Miss Maharlika dahil aminado na si Miss Maharlika at umamin na siya ay miyembro ng EDSA Friday Group. Nagulat kayo, no, mga double agents? Target nyo ang EDSA Friday Group. Gusto nyong sirain ang grupong yan. Natameme kayo nung nalaman nyo siguro na si Miss Maharlika ay miyembro pala niyan. Ang mga nakikita nyo sa EDSAng pabalik-balik, frontliners lang yan. Kami mga frontliners lang ng EDSA Friday Group. Ayaw pa nga nilang i-confirm na leader, na miyembro nila ako eh. Wala, di pa ako nanunumpa. Di ba? I solemnly swear that I will abide to the rules and whatnot of EDSA. Wala pang ganyan. Even on papers. Walang ceremony na winelcome ako ng grupong yan. Isa lang ako sa mga bida-bidang vloggers na kasama ng EDSA Friday Group dyan tuwing Biyernes. Pero ang mga miyembro niyan, may mga OFWs. At tapos yung mga salagubang naman, sinisiraan ako sa OFW. Ang hindi siguro nila alam, ang kausap nilang OFW, miyembro pala. Di ba? Oh. So yun, doon nagkamali ang mga salagubang. Nagulat sila si Miss Maharlika pala ay miyembro ng EDSA Friday Group. At may iba't iba pang mga OFWs na miyembro niyan. Okay? Isa pa lang yan sa mga grupo na bumababa ng EDSA every Friday. Ang daming grupo niya. Nakikita nyo, iba-iba yung damit. May mga makasara, may iba't ibang grupo. In fact, ang liit ng EDSA Friday Group. Ang liit na grupo niyan kumpara sa ibang grupo. May grupo na bumaba dyan na 2.5 million ang members. Alam niyo ba yon? Kung hindi man 1.5 milyon ang miyembro ng isang grupo na pumunta dyan sa EDSA. At sa dinami-rami ng mga vloggers, ako ang tinatarget ng mga salagubang. Bakit? Siguro, takang-taka sila, ba't hindi ako napipikon sa kanila?
Sila pikon na pikon sa akin, 'di ba, nagwawawala na nga, nag-live na nga ng kung ano, napakahabang oras. Ako tawa pa rin ako ng tawa. Tapos ito naman si Miss Maharlika, kamping-kampi sa akin. Ay anong magagawa nyo? Kilala ako ni Miss Maharlika personally at alam niya ang kwento na hindi ako nagkapera sa EDSA. In fact, going back sa sinare ko sa inyo kanina, may isang vlogger na nagkapera dahil hindi ako makontak ng ibang OFWs. Sa dinami-rami nyo, 123,000 sa Princess Maui 1, 14,000, magpi-15,000 ang Princess Maui 2, 16,000, dating 17,000 nga dahil sa paninira nila, bumaba na yung followers ko sa Facebook. Ang dami nyong nag-reach out sa akin simula noong November 27 hanggang ngayon, iilang piraso lang ang nire-replyan ko. Kung kayong nag-reach out sa akin, 5,000 lahat na mga OFWs, ang nireplyan ko sa inyo, 8, 10. Alam nyo yan. At nananawagan pa yung ibang mga salagubang. Kayo na mga matagal nang kilala ni Maui, noon pa kahit nagsisimula pa siyang vlogger hanggang nung mag-rally ang EDSA, magpadala kayo sa amin ng screenshot na nagpadala kayo ng pera dyan, iipunin namin para mapatunayan namin 7.5 million ang kinita ni Maui sa EDSA rally. Wow. O, ilang vloggers na ba ang nalikom nyo, mga salagubang, ha, mga tao ni Aimee? Kayong mga salagubang, kayong mga double agents, ilang screenshots na from OFWs na nananawagan kayo ang naipon nyo na sila ay nagpadala sa akin. At ilang milyon na ang naipon yung screenshots. Screenshot ng GCash, ng money remittance, ganyan. Isama nyo na rin yung tumulong kay 167 kasi may nagpadala sa amin ng para kay 167 pang piyansa niya doon sa nung nakulong siya. Kasi during EDSA rally yun nakulong si 167. May nagpadala ng tulong for 167. Sama nyo na rin. Sa 5,000 OFW na kumukontak sa akin, halos baka wala pang 10 ang nire-replyan ko. Ako nga nagsasabi sa inyo mga dad kuya, hindi sa pagbabrag. Kayong mga nasisin ko kaagad ang message or nare-replyan ko or napupusuan ko ang message ninyo or nakikita ako kung hindi man mag-reply, iilan lang kayo at ang iba sa inyo matagal na akong kakilala. Swerte na kayo pag nasin ko ang message nyo, swerte na kayo. Hindi to sa pagmamalaki mga tatkuya. Ang dami nyo 100,000 kayong mahigit, 123,000 sa Maui Spencer, sa Princess Maui, 16,000 sa Maui Spencer, 14,000 sa Princess Maui 2. Ang dami sa inyong kumukontak sa akin nung simula pa lang noong November 27 na dumami kami dyan sa EDSA. Oh, hanggang ngayon napakarami sa inyo ang hindi ko pa nire-replyan because I was trying to avoid na magkaroon ng issue sa pera. But despite that, yan ang ginagamit sa akin ng mga salagubang ng manggang yan. Na ako raw ay kumita ng 7.5 million. Ay, apakayaman ko naman. Sabi ko, at ito pa ang mga bida-bida nila, na kesyo, nasa 4th floor daw ng Robinson's Galleria, nagkaroon ng abutan ng 7.5 million. Sabi ko nga, hingin nyo ang CCTV footage ng Robinson's Galleria, particularly yung mga CCTV nila sa 4th floor, nung ako ay inabutan ng pera. Kasi magagamit nyo yan para ako'y makasuhan. Pakasuhan nyo ako ng sedition kasi di ba yun ang panawagan ng mga maiingay na mga bumabatikos ngayon sa akin. Yang ginagawa nyo sa EDSA, sedition. Diyos ko, may bit-bit kaming cross, sedition. Prayer rally, prayer vigil, hanggang ngayon may mga taong ayaw umuwi. Sedition. Wala kaming sinisigaw dyan na ibaksak yung lintik ng iwi na yan. Kapag may nagsasalita ng maangas doon, kinakalabit namin, sir, wag po, simbahan. Bawal po. Magdala kayo ng itak, magdala kayo ng baril. Mga ganun-ganun yung mga nagsasabi ng ibang mga guest speakers namin dyan, di ba? Kinakalabit namin, sir, wag po.
Huwag nating turuang lumaban ang ating mga kababayan sa mga pulis. Oh, kasi ang mga pulis kakampi natin. May mga vloggers na nakatutok, hindi gagawa ng illegal ang mga pulis. Hindi yan magpapaputok kung hindi kinakailangan. Maximum tolerance ang gagawin ng kapulisan. Lalo't may mga vloggers, 'di ba? Kaya rin siguro iimbestigahan ng Quadcom ang mga vloggers ng EDSA eh. Kasi para mabawasan ang nagka-cover diyan, no? Every Friday, every day, kapag nabawasan ang mga vloggers diyan, kung ano man siguro ang gawing kawalang hiyaan sa mga tao sa EDSA, magagawa. Kasi takot na yung mga vloggers. May mga vloggers na hindi babalik. Pero saludo po ako sa mga vloggers ng EDSA, balik pa rin ng balik. Mas masipag pa nga sa akin. Araw-araw nandun, umaga hanggang gabi. Ako pumupunta lang dyan, Biyernes. Gabi pa nga ako pumupunta, yung iba umaga. Ako magla-live doon 7:00 na ng gabi, tatapusin ko ng 1 oras, tapos ang live ko. Oh, yung ibang vloggers ang sisipag. Tapos kung ano-anong paninira sa akin, sabi ko, i-produce nyo yung CCTV, hingin nyo ang CCTV ng Robinson's Galleria, lalo yung CCTV sa 4th floor, na ako ay inabutan, baka inabutan ako ng briefcase. Or inabutan ako ng trash bag, kunwari, basura or what, pero yun pala ay limpak-limpak na pera. And matanong ko lang mga ate at kuya, kung ano man yung ipinarating nyo sa amin sa EDSA. Kasi ako inaakusahan eh, right? Ako hindi ako masipag mag-live noon nung dumami kami. Ang mga vloggers mas masipag sa akin. Ang daming vloggers na nagkapera dahil hindi ko sinisin ang mga message nyo. Wala pang isang dosenang Mawinians ang sinin ko ang message at nireplyan. Out of libo-libong nag-message sa akin, hanggang ngayon hindi ko nasisin ang message nyo. November nyo pa ako kinokontak. Alam ng napakarami yan sa inyo. Wala pang isang dosena kayong nire-replyan ko. Kung replyan ko kayo, kung isin ko ang message nyo, ibig sabihin matagal ko na kayong kakilala. Kung may mga bago man, ibig sabihin nag-ini-mini-mini mo na lang ako. And natsambahan pa nga na mga mabubuting tao pala yan. Kung ano yung ibinigay nyo sa mga vloggers, again, balikan ko ha, may isang vlogger na tumanggap ng 10,000. Oh, isang DDS double agent ang tumanggap ng 10,000 or $200. Sige, mag-comment ka sa live ko ngayon kung nanonood ka. Tingnan natin kung malakas ang loob mo. Impacta ka. Sige, sige. Pasensya na sa nakiusap sa akin kanina. Na huwag ko masyadong birahin yung mga ano ba yan? Double agents. Hindi naman. Ang dami kong bala sa mga yan. Ang dami kong nalaman. Oh. Sige, mag-comment ka dyan. Impacta ka. Tapang ka, di ba? Sige. Hoy, ikaw double agent. Hoy, ikaw peking DDS. Tumanggap ka ng 10,000. More than that, I think, no? Teka. Kasi $200 eh. Sige, mag-comment ka kung matapang ka. Tingnan natin. $200, multiply natin sa 58. Tumanggap siya ng 11,600 pesos. Hindi ko na lang i-disclose kung kanino galing. Pero natanggap niya ang 11,600 pesos pa lang. 11, yan pa lang ha. Natanggap niya yan dahil hindi ako nagsisin ng message ninyo nung nagsimula kami sa EDSA. Isipin niyo kung gaano kayo karami. Bakit na-isend sa double agent na yan ang pera? Hindi nga kasi ako nagre-reply. Iniiwasan ko nga kasi ang issue ng pera. Kaya dun sa kanya na-isend. Tapos, nung na-isend sa kanya ang pera, kung ano-ano ang mga pinagbibili niya na hindi naman kailangan.
Eh, ang kailangan lang naman sa EDSA, tubig, pagkain. Dalawang bagay lang. Ang problema kasi, hindi naman siya parte, 'di ba, ng mga pumupunta sa EDSA, nagbida-bida. Hindi man lang nagtanong, ano ba ang needs nyo, Maui? Kasi may pinadalang pera sa akin na dapat para sa'yo, hindi ka kasi nagsisin. Kakaiwas ko na magka-issue sa pera na papunta sa ibang vloggers ang perang para sa EDSA at hindi nagamit ng tama. Yun ang totoo. Dapat pala, lahat kayong nagsipag-message sa akin, nireplyan ko kayong lahat. Total, kapag nagpadala kayo, diretso naman kina Miss Maharlikang GC ang pinapadala nyo. Eto, Ate Maharlika, ito ang pumasok na pera, may nagpadala sa akin, diretso lang diretso. Kaya lang, ang dami ko ring magiging trabaho. Tapos may mga requirement pa kayong liquidation. What? Pag tumulong kayo sa EDSA, katulad ng ginawa ng ibang mga vloggers na kung ano-ano na ang mga pinagbibili at malay natin, limpak-limpak pala ang natanggap nilang pera dahil hindi ako nagre-reply sa mga message nyo sa akin, doon nyo pinadala. Oh, eme-eme na nag-liquidate sila, eme-eme na yung lahat ng pinadala sa kanila, ginastos naman nila, hinihingaan ko nga ng lista eh. Oy, vlogger na tumanggap ng pera na dapat para sa EDSA, dapat ganun, di ba? Ako ang kinokontak niyan, hindi lang ako nagre-reply, kaya ikaw na ang kinontak. Pahingi ng listahan, ako ang may karapatang manghingi ng liquidation, mga at kuya. At sina Miss Maharlika. Okay? Kasi parte sila ng mga nandyan sa EDSA. Si Miss Maharlika, kita nyo kung magpuyat nung nag-start ang EDSA nung November 26, 7 hours naka-live. Oh, ako or kaming mga nasa EDSA or mga naunang tao sa EDSA or ang mga group leaders ng EDSA ang may karapatang humingi ng liquidation. Akin na ang pangalan ng taong nagpadala. Kung bawal banggitin ang pangalan, takpan natin, initials ang hingin natin. Akin na yung amount na pinadala, i-indicate mo yung amount, gumawa ka ng Excel, ng spreadsheets kung anuman, gumawa ka ng listahan, ng ledger kung anuman, ilagay mo ang pangalan, kung bawal banggitin, initials na lang, ilagay mo yung amount, ilagay mo yung date, kasi ganyan ang ginawa ko. Ilagay mo yung date kung kailan pinadala, ilagay mo yung purpose ng pagpapadala, para saan yung pinadala. Baka mamaya pambili mo lang ng pante. Hindi yun isasama sa kailangan sa EDSA. Kasi ang ibinigay sa iyo, pambili mo ng pante. Okay? Baka pambili mo ng vibrator. Hindi yun kasama sa inilista ng EDSA or ng mga group leaders ng EDSA. Ilagay mo rin kung paano pinadala. Yan, ang hinihingi ko hanggang ngayon, hindi nagre-reply ang mga double agents na yan. Nag-reply ba kayo sa akin? Na hindi nga sinisin ang message ko. Kinontak ko na nga yung mga madam nila, yung mga managers nila or whatnot. Akin na ang listahan, ayaw ibigay. Sino ngayon ang may tinatagong baho? Kasi ako nakapag-liquidate ako ng lahat ng pinadala nyo sa akin, kayong mga nasin ko, or kahit na hindi ko nasin, basta't nagpadala ng diretso sa mga GCash or what, liquidated, submitted kina Miss Maharlika yan lahat. Okay? Bukod pa dyan, gumastos ako ng sarili kong pera. At kung ano yung pinadala nyo, wala pa yan sa kalahati ng ginastos ko dyan. At delikado na nga ako, baka ako'y gisa-gisahin ng Quadcom. Saan ako kumuha ng panggastos dyan sa EDSA? Abay, syempre, matipid akong vlogger. Kaya nga gusto kong isampal sa kanila ang bank statement ko eh. Sa mga DDS double agents. Sabi ko, magkita tayo. Isasampal ko sa inyo ang bank statements ko para makita nyo kahit 6 months. Gusto nyo 1 year? Gusto nyo makita? Hinahamon ko yung ayaw makipagkita. Isusungal-ngal ko sa nguso nyo ang bank statement ko with ADB. Hindi naman nila maintindihan ang meaning ng ADB. Ibig sabihin yung isang bida-bida hindi nagbabangko. Dinefine niya ang meaning ng average daily balance
Hindi naman niya alam ang ibig sabihin ng average daily balance. Ibig sabihin, hindi siya nagbabangko. Wala kang savings, ining? Tinatanong kita. Siguro naman may bank account ka aside from GCash. Aside from online wallet, siguro may bank account ka. Bakit hindi mo alam ang ADB? Kung tawagin niyo ako, boba ako, di ba? Tanga ako, di ba? Mukhang paa, mukhang kabayo ang tawag niyo sa akin. Ha? Na wala akong pinag-aralan, pati ang mga followers ko, pati ang mga viewers ko, pati subscribers ko, pati ang mga naniniwala kay Maui, mga tanga ang tawag niyo. Mga bobo ang mga naniniwala kay Maui. Tapos ikaw hindi mo alam ang meaning ng ADB? Hinahamon ko kayong magkita tayo. Ipapakita ko, isusungal-ngal ko sa mukha niyo ang aking bank statement at ang aking bank certificate with ADB. Ayaw nyo. Kasi nga, sino lang baga naman ako? Hindi nyo naman ako kaibigan, sabi nyo. I have my own money, mga ate at kuya. Kasi simula nung gumraduate ako ng 2021, bago pa umupo si Marcos Jr., kumikita na ako as vlogger. Nauubos, kikita ulit. Ako lang tong tamad, sabi ko nga sa inyo, New Year's resolution ko, dapat nagba-vlog ako ng malimit, dapat kahit 2 beses isang araw magba-vlog ako. Hindi ko naman nagagawa, gusto lang naman ako sa salita. Di ba? Kung talagang hayok na hayok ako sa pera, dapat kong gawin yan. Dapat kong paghandaan ang susunod na malaking pagtitipon, lalo't ang INC ay magkakaroon ng rally ngayong January 13. Dapat ready ako dyan. Halos maubos ang ipon ko nung dumami ang tao sa EDSA. Ano ang huhugutin ko ngayon sa susunod na pagbaba ng tao dyan? Kaya kayo mga ate at kuya, no? I mean, yung tao na tumanggap ng 10,000 mahigit, 11,600 compute ko, di ba? Yung taong yun na tumanggap ng pera dahil hindi nga ako makontak sa kanya na lang pinadala, hindi ko naman talaga dapat ding paghanapan ng listahan kung paano niya inubos ang perang yun or kung gaano karami pa ang kanyang natanggap bukod dun sa 10,000 mahigit na pinadala sa kanya na para dapat sa akin. Hindi na natin dapat paghanapan pa ang lahat ng mga vloggers na nasa EDSA. Even yung mga group leaders, group members na pinadalhan ninyo. Kasi for sure, gagastusin din naman yun dun sa EDSA. Bahala na lang sila kung malinis ang kanilang pagkatao, organid sila, kung ibulsa man nila or hindi, or kapiraso lang ng pinadala nyo ang ginastos nila dyan. Ang importante, tumulong kayo. Right? At gusto nyong magtagumpay tayo sa EDSA. Kaya lang may mga double agents na sinisiraan ng EDSA, na pinagkakaperahan lang daw ang EDSA, na hindi daw dyan ang totoong laban. Ang totoong laban daw ay sa Malacanang. Ay bakit hindi pa kayo sumugod sa Malacanang kung doon ang totoong laban? Ang totoo daw na laban ay sa Luneta, ba't hindi nyo pa sinisimulan ang Luneta? Kasi kami, nagsimula na kami sa EDSA. Matter of fact, June 12 pa lang last year, kalahating taon na kaming pabalik-balik dyan, ang kakapal na ng mukha namin, tinatawag na kaming mga baliw. Ang rally daw namin, naaalog-alog kami ilang piraso lang daw. Ano ba ang tawag na? EDSA Unlimited? Unli-EDSA raw kami. O at least ginawa na namin, nasimulan na namin. Kayo, ano ang gusto nyong mangyari? Kung ang totoong laban nasa Malacanang, kung ang totoong laban nasa Luneta or Liwasan, or maybe doon sa Batasan Complex ng House of Representatives or Kongreso, dapat sinimulan nyo na, dapat pinadlock nyo na yung Kongreso, dapat nag-rally na kayo doon, o tamang-tama, ipapatawag tayo sa lower house for Quadcom hearing on alleged narco vloggers. O dalhin nyo ang mga followers nyo doon, mag-rally kayo, mag-people power kayo sa labas ng Congress. Kasi nandun ang totoong laban, sabi nyo. At ito pang mga eng-eng na mga double agents, itong mga makamangga, itong mga peking DDS, ano ang sinasabi? Ang totoong laban ay sa 2028? Sa presidential election daw ang totoong laban?
So magtatiyaga tayo mga ate at kuya na nanakawan tayo at nanakawan araw-araw hanggang 2028? Maya't maya may mananalo sa loto hanggang 2028? Hinahakot na ang pera natin sa mga offshore account. Sabi pa nga ni Miss Marlica, nasa cryptocurrency na magtatiyaga tayo hanggang 2028? Kaya magduda na kayo sa mga salagubang ni Mangga. Yang mga kunwari Duterte supporters pero hindi kayang batikusin ang ate ng ngiwi na yan na traidora. Magtaka na kayo sa mga salagubang. Agree ba kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.